oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Yeah. Welcome. Art. Hello, Sebastian. Hello, DJ. What's up? Hi, Kika. Hello. Diana. Hola. Flip. Let's go. Magandang hapon po mga kapuso. Pagtungtong ng 5:40 p.m., nag-iiba na ang mood ng mga Pinoy. Kahit pagod na pagod sa paghapong pagtatrabaho o pag-aaral, hindi po pwedeng hindi ngingiti dahil sa hatid nating good vibes ngayong 2025. Kaya, sa inyo po, welcome sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang And right now, ready na ang dalawang teams natin na magfe-face off. Male beauty pageant veterans versus veteran stand-up comedians. Unahin natin ang team Mr. Gay World Philippines, led by Mr. Gay World first runner-up, Filipino-Italian actor, model, fitness coach, and licensed dietitian. Please welcome Bench Ortiz. Bench, welcome once again. Hello, Kuya Dong. Hello. Bench, pakilala mo naman ang makakasama mo sa team ninyo, Okay, please. papakilala ko na mga gwapo kong ka-teammates. Unang-una ang baby boy namin, si Mark. What's up, Mark? Ang bad boy namin, si Sebastian. At syempre, ang nag-iisang chick boy, si GJ. Ayan. What's up, GJ? Eto na. Bench, alam mo, very interesting yung background. Licensed dietitian. Yes. You know, lahat tayo, at some point, we struggle, di ba, to live a healthy lifestyle. Is there anything na gusto mo sabihin sa mga manonood? Mga basic tips lang ba? Guys, dapat i-enjoy nyo lang yung food. Dapat tama lang yung proportion, tama yung food intake. At the same time, dapat nag-workout din tayo. Yun ang mahalaga. Di ba iba yung dapat Balance may katuwang na workout. Enjoy lang. Parang dito, pag nasa Family Fit, nag-workout din ang mga utak. Di ba? Para sa pagsasagot ng top answers. Kaya, good luck sa inyo, guys. Good luck. Eto na makakalaban nila isang grupo ng mga stand-up comedian na bumiyahe pa all the way from the north. All the way from the north, the Baguio Squad. At para mas masaya, sila magpapakilala sa kanilang sarili. Of course, naimbag nga rabii, mga taga Baguio. At syempre, my name is Flip, ang sintamis ng strawberry. Singganda ng pine tree, pero sintigas ng walis. Ay, ba? Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is DJ Ola Amiga from LOL Comedy Bar. Naniniwala po ako sa kasabihan na sa ganitong patimpalak, may taga-Bagyong tatatak. Kaya sa mga kalaban namin, I love you too. Yes, at ako naman po ang nag-iisang Ariana G of LOL Comedy Bar, Baguio City! Malamig man po sa Baguio, pero hindi ako nanlalamig katulad ng jowa nyo. Go, little brother! Yes, uncle! Of course, yours truly, ang girl crush ng bayan ng Baguio City. Mga kaibigan, my name is Kikay Baliw, ang baliw ng bayan at naniniwala sa isang kasabihang, ako po ang inyong labubo ngayon, pero labubulok bukas. Sabi ko nga ba, alam mo yung mga labubo na yan, marami nakwikitan sa mga labubo na yan, Kaya di ba? nga, Kuya Go. Okay naman ang biyahe papunta. Yes, kung dati ang Baguio City 6 hours, tapos dahil sa T-Flex naging 4 hours, ang bilis ng biyahe namin 1 hour. Oh, paano kayo pupunta dito? Zipline! Zipline! Mabilis! Meron na. Pababa kasi, paano pag pauwi? Paano na? Ay, yun, maglalakad na lang kami Baguio. Kaya good luck, I'm sure, paakit pa rin ang lakad ninyo papunta sa 200,000 pesos. Yan yun ang gusto natin marating, di ba? Kaya guys, eto na, umpisahan na natin ang survey questions. Bench and Flip, let's play Family Feud.
Good luck. Narito ang tanong. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Bad news. Na-late sa kanyang kasalang groom. Pero isa pang bad news. Galing pala siya saan? Flip. Sa bar. Sa bar. Galing sa LOL Comedy Bar. Sa bar, pwede yan. Nandyan ba ang bar? Yes, pwede ba? Bench, again. Bad news na late sa kanyang kasalang groom, pero ang mas bad news, galing siya sa... Ibang bahay. Okay, pwede bang explain mo anong bahay kaya ang pinanggalingan niya? Bahay ng barkada. Bahay ng barkada. Okay. Bahay ng barkada. Okay. Mas mataas, Flip. Flip, pass or play? Play! Alright, let's go play round 1. Ola! Bad news, ha? Nalate yung groom, pero mas bad news. Saan siya galing? Galing pa nag-beach. Galing nagdagat. Pwede yun. Nag-swimming muna. Survey says... Ariana. Again, bad news. Na-late sa kasalang groom. Ang mas bad news galing sa saan? Pito Kuya Dong, dahil workaholic siya, trabaho. Galing sa trabaho. Hindi ka may trabaho. Kesa sa kanyang kasal. Ang lupit naman. Galing doon sa trabaho. Okay? Na-late ang groom, pero mas bad news galing sa... Naku, nakakatakot Kuya Dong yung sagot ko ah. Sige lang. Galing sa kabit niya. Galing sa iba. Hindi pa nga kasal, may kabit na. Tama? Nandyan ba ang kabit? Flip. We got 2 more. Again, bad news na late si groom, pero ang mas bad news, galing siya sa... Sa biyanan. May biyanan siyang iba? Pwede kasi yan. Yung Nauna biyanan pa sila niya, nag-intindihan ng biyanan. May ibang biyanan pala. Kabit niya, biyanan niya. Services. Wala. Kaya pa to. Kaya pa to. Guys, pwede na kayo mag-usap-usap. Kailangan makuha to, hindi makaka-steal sila. Okay, bad news na late si groom. Ang mas bad news ay... Galing pa siya sa ibang bansa. Kaya siya na-late. Pwede yun. Abroad. Services. Oh my God. GJ, ano kaya to? Bad news na late si groom, pero ang mas bad news galing siya sa... Airport sa probinsya. Sa probinsya. Yes, Sebastian. Galing sa bahay ng magulang? Galing sa bahay ng magulang, Mark. Siguro galing siya sa gift shop, bumili muna ng regalo para i-surprise yung magiging bride. Yes naman. Pero Bench, isang tamang sagot na kailangan natin. Again, bad news na late sa kasalang groom. Mas bad news galing siya sa... Galing siya sa gift shop. Bumili ng gift. Gift shop. Mabait na groom. Nandiyan po ba ang gift shop? Wala. Alright, let's see kung ano pa hindi nakuha. Number 6. Party. Pumarty lang. Number 3. Sugalan. Nako, ayaw magpakabog ng The Baguio Squad kaya meron na agad silang 85 points. Ang Mr. Gay World PH, wala, babawi sila sa susunod na round. Alright, tutuloy na ang salpukan ng Mr. Gay World PH at Baguio Squad sa pagbabalik ng Family Feud. Siguro hindi pa namin nakukuha yung momentum namin sa round 1, pero ngayon medyo umaangat na yung momentum namin. Oy, nakakahiya. Warm up pa lang to, Grabe. more to go, pero Kaya to. Simula pa lang. Kaya Mr. Gay, itutuloy-tuloy Nakikita namin namin yung kalaban namin nanginginig lang sa tao. Kukunin namin lahat ng top answers. Itutuloy namin to hanggang Lahat ng dulo. answers. Yes. Kami na to. Welcome back to Family Feud. Naglalaro ngayon ang mga male pageant veterans at mga veteran na stand-up comedians from Baguio City. So far, ang nakakascore pala ay ang Baguio Squad na may 85. Pero may 3 rounds pa, kaya pwede humabol ang Mr. Gay World PH. Ang susunod na magtatapat, ang Mr. Gay World Philippines second runner-up na si Mark at ang 14 years ng stand-up comedian from Cagayan Province, si Ola. Let's play round 2. Okay, guys. Good luck. Top 6 answers are on the board. Kapag biglang umalog-alog ang eroplano, imagine niyo, eroplano,
umaalog-alog, ano ang unang ginagawa ng mga pasahero? Mark. Nagpapanik. Nagpapanik. Top answer. Mark, pass or play? Play. Ito na, habol tayo. Let's go. Sebastian, biglang umaalog-alog aeroplano. Unang gagawin ng mga pasahero? Siyempre, mapapadasal ako eh. Mapapadasal. Ano nangyari na ba sa inyo? Once, actually. Bawi ako ng US. Di ba? Parang talaga nakakapanik, mapapadasal ka talaga niyan. Right away. Yun. GJ, imagine, maaalog yung aeroplano. Anong una kayang ginagawa ng pasahero? Napapakapit. Napapakapit. That's right. Makapit pa? Kapit lang, kapit lang. Bench, again, umaalog-alog ang aeroplano. Ang unang gagawin ng mga pasahero. Nagme-message sa loved ones kasi kinakabahan sila. Text sila. ganyan. Kasi usually may signal na ngayon. Lalo sa ibang mga aeroplano, may wifi na. Magme-message na sila. Survey says, wala. Mark, biglang umaalog yung aeroplano. Anong ginagawa ng mga pasahero? Umiiyak na lang. Umiiyak. Wala rin. The Baguio Squad, time to huddle. Sebastian, again, last chance. Biglang umaalog ang aeroplano, most likely turbulence. Anong unang ginagawa ng mga pasahero? Napapakapit sa upuan. Napapakapit. Parang same na. Baguio Squad, distil ba tayo, Kikay? Gano'ng kadalas ka sumakay ng aeroplano? Depende po sa pamasahe ko. Hindi, pero sa kailan ang huling beses ka na? Last year po. Last year? Yes, galing ako sa Bohol. Imagine, oh, biglang maalog-alog yung flight. Ano kaya Yes, una po. mong gagawin kung sakaling mangyari? Tatanungin ko yung, lalapit ako sa flights sa FA. Ano tatanungin mo? Bakit umaalaw? Bakit? Siyempre, alam ka naman. Ano kinain mo for lunch? Di ba? Parang gano'n. Okay, ano ang gagawin mo? Una mong gagawin? Sa akin pa pag umaalog ang airplane, magsi-seatbelt. Magsi-seatbelt! Seatbelt, wala? Safety Pag umahalog ang first, seatbelt, ano ayun ang seatbelt? Magsi-seatbelt. Ang airplane, ang gagawin mo? Ako siguro, pipikit na lang. Pipikit? Flip, iba-iba talagang mga binigay ng teammates mo, pero nasa sayo, susundin mo ba? O baka may iba kang sagot? Biglang umaalog-alog ang aeroplano, ano ang unang gagawin ng mga pasahero? Para sa akin, magsi-seatbelt. Magsi-seatbelt! Natural. Wala! Di ba? Matic. Survey, nandiyan ba? Seatbelt. Boom! Let's see kung ano ang di pa nakuha. Number 6. Tama. Tama sa atin. Tama. Number 5. Wala. Chill lang sila. Kalma lang, kalma lang. Back-to-back wins sa the Baguio Squad. 168 points na ang naipon nila. Pero habang wala pang puntos ang Mr. Gay World PH, relax muna kayo dahil may 2 rounds pa tayong natitira. Let's go! I-pressure na natin ang susunod na players kasi double points round na sa pagbabalik ng Family Feud. Save the best for last. Ito na yun. Yung Game 3 tsaka Game 4, ito na papaganahin. Kakausapin ko sila kasi pag nagpatalo sila, hihahatid namin sila sa Kasi kung hindi, maglalakad talaga. Baka sila pa ang ihatid ko kasi ang sasakyan ko, may sasakyan akong walis. Walis tingting. Walis tingting ang sasakyan. Okay, we're back here at Family Feud. Sa ating mga loyal viewers na walang namimiss sa episode at nagbi-binge watch sa YouTube, hello po sa inyo. Special shout out sa inyo po, sa mga taga Sablan Benguet. Ako, maraming salamat. Malapit po sa inyo yun. Mga taga Kawayan, Biliran, sa mga taga Baclayon, Bohol, San Ildefonso, Bulacan, San Lorenzo, Ruiz, Camarines Norte, Ibisan, Capiz, at mga taga Madridejo, Cebu. Salamat po sa araw-araw ninyong pagtutok sa amin. Ngayon, ang naglalaro ay ang Mr. Gay World Philippines at mga komedyante mula sa Baguio City. At leading ang Baguio Squad with 168. Pero this is your time to make some points. Sa puto ito, maghaharap na sina Sebastian at Ariana. Tara, let's play round 2. Good luck sa inyo. Double points round na ito. Habol tayo. Top 6 answers on the board. Bukod sa pagtututbrush, saan pa ginagamit ng mga Pinoy ang toothpaste? Sebastian. Panglinis. Panglinis. Be specific na. Ang alahas.
Panglinis ng alakas. Pwede. Ariana, saan pa ginagamit ng mga Pinoy ang toothpaste? Panglinis ng sapatos. Panglinis ng sapatos. Pwede yan, Survey. Meron din, pero mas mataas. Sebastian, taas na play. Play. Let's go play round 3. Ito na siguro yun. DJ, saan pa ginagamit ng mga Pinoy ang toothpaste bukod sa pag-toothbrush? Sa paso. Sa paso. Yeah. Nasubukan mo na ba yun? Yes. Di ba? Kasi may comfort siya eh. Yun ang sinasabi sa atin nun. Pero hindi ko alam kung tamang gawain yun. Medically, tubig lang, di ba? O pag napaso. Pero may tama. comfort May po comfort siya, kasi, kasi di ba? May malamig. comfort. Correct. Nandyan ba sa paso? Top answer? Again, guys, survey ito. Hindi ibig sabihin, susundin natin ito sa bahay. Bench, bukod sa pagtututbrush, saan pag ginagamit ng Pinoy ang toothpaste? Panglinis ng lababo. Panlinis ng lababo, nandyan ba yan? Medyo mabango-bango yung lababo nun pagkatapos. Pag-rute, Mark, saan pa ginagamit ng Pinoy ang toothpaste bukod sa toothbrush? Siguro panlagay sa mancha sa damit, pang-alis ng mancha. Pang-alis ng mancha. Tignan nga natin. Wala, last chance, Sebastian. Bago squad, handle na kayo. Sebastian, last chance. Siguro panlinis ng kaldero. Caldero. Parang baking soda. Pag gano'n. maitim na yung kaldero, di ba? Pwedeng islisin Pang mo metal, lang. panglinis ng metal. Nandiyan ba yan? Uy! Meron. Very good. Nice one, nice one, nice one. DJ, bukod sa pagtutoothbrush, saan pa ginagamit ng Pinoy ang toothpaste? Sa mga alagang hayop. Pang-toothbrush ng aso. Okay, ganun din pala. Nandiyan ba yan? Okay, bago squad. Nako, makuha kaya na naman nila ang round 3 kay Kyle? Bukod sa pagtutoothbrush. Yung Pinoy, saan pa nila ginagamit kaya ang toothpaste? Sa, Pasta. Okay, okay. Ariana, saan pa? Feel ko po, Kuya Dong, sa skincare. Pang pimples. Malay niyo, pang dry. Diba? Skincare. Ready? 2-in-1. Hindi lang pang toothpaste. Talaga? Pang skincare. Malay, pang patuyo. Grabe mga Pinoy, mga inventor eh, no? Yeah. Kung saan sa ginagamit. Pero Olan, sa kaya? feeling ko, pag walang toothbrush, inahalo siya sa water, tapos ginagargle. Pang-gargle. Pang-lumog. Oh, ginagama. Pwedeng panlinis ng bulaklak. Pwede rin siguro, ha? Flower Para sa festival. panagbenga, di ba? Yes. Anyway, Flip, sa iyo ang final answer. Bukod sa pagtutoothbrush, saan pa ginagamit ng Pinoy ang toothpaste? Pang-gargle. Pang-gargle. Pang-bubog. Guys, nandyan ba ang pag-gargle? Wala! Alamin natin sa pagbabalik ng Family Feud. Ginagawa ng iba yan. Ako minsan ginawa ko na yun. Oo. Oo. Yung nag-gargle ako na tinunaw ko yung... Or gamit yung kamay, tapos gaganin nila. Ako never talaga eh. Wala talaga sa probinsya namin yan. Bayabas lang kami, okay. So, kumbaga, bukod na nga siya. sa paglilinis ng ngipin, bibig, ng bibig ngipin. ng tao. Wala yun, So, wala. sana iniba man lang nila para kinabahan kami. Welcome back to Family Feud. Nanonood pa rin po kayo ng intense na laban. Dahil gusto natin tanong sino ba dito kampi sa Mr. Gay World Philippines PH? Ayun. Sino naman ang kampi sa The Baguio Squad? Kanina, before the break, tinanong natin ang Baguio Squad na bukod sa pagtututbrush ang paginagamit ng mga Pinoy ang toothpaste. Sabi nila ay pangmumog, hinahalo sa tubig. Pag tama, sagot nila, masistil nila ang naipong puntos ng Mr. Gay World PH sa round 3. Ang sabi nila ay pangmumog. Alright, let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Ariana, tingnan mo yung number 6. Dimples? Tama. And number 5. Panlinis ng salamin. Diba? Salamin, pati sa kotse windshield or sa diving, yung mga divers, diba? Yung sa goggles nila. Naku, matapos sa 3 rounds, si Mr. Gay World mayroon ng 116 points. Baguio Squad 168. Ito na ang last head-to-head battle. Tawagin na natin ang taga-Valenzuela si GJ at tubong Olongapo City na si Kikay. Let's play the final round. Triple points. Top 4 answers are on the board. May kilala naman kayo nagtatrabaho ng bilang mascot, no?
Or baka kayo mismo na naging mascot na kayo. Imagine niyo. Ano ang karaniwang reklamo ng tao? GJ. Mainit. Mainit. Ang tanong, karaniwang reklamo ng taong bilang nagsusuot ng mascot. Sabi ni GJ, mainit. Siyempre. Top answer. GJ, final round, pass or play? Play! Let's go play the final round, GJ. Let's go, Bench. Imagine mo, reklamo ng taong nagtatrabaho bilang mascot. Makati yung costume. Ate! Survey! Parang ganyan, Mark. Ano pa? Mabigat yung costume. Mabigat! Oh. Sabi ni Sebastian, ano kaya? Ano reklamo? Masikip. Masikip! Andiyan ba yan? Wala. Bagyo squad, natin na kayo. Again, GJ, karaniwang reklamo ng taong nagtatrabaho bilang mascot. Hindi komportable. Hindi komportable. Sige, tingnan natin. Wala. Pag makuha nyo to, panalo na kayo. Kikay, ano kaya? Karaniwang reklamo ng taong nagtatrabaho bilang mascot. Mabaho. Mabaho. Mariana. Yan, nabibigatan ganun din po. Sorry, kuya ako. Wala, ano kaya reklamo ng mga nagmamaskot? Feeling ko mabaho din. Mabaho talaga. Mabaho. Flip. Final answer. Karaniwang reklamo ng nagtatrabaho bilang mascot. Kapag tinutulak sila ng mga bata. Kapag tinutulak ng mga bata, hindi niya sinunod yung mga sinabi ng teammates niya. Wala yan! We'll see. Ang sabi niya, dahil sa makukulit na bata, for the win, uuwi ba silang masaya sa Baguio? Magkakalaman na. Survey. Alam mo, kala ko wala eh, kasi mas yung mabaho eh. Tignan nga natin number 4. Ano ba yung number 4? Ay, wala rin. Mahirap ako ito. Ang ating final score, Baguio Squad, 453. At Mr. Gay World PH, 116 points. Maraming salamat. Almost. Pero, you played well, Mark. Bench, almost. Maraming salamat. Palakpakan po natin sila. Mag-uwi po sila ng 50,000 pesos. At syempre, congratulations sa inyo. Ha? Meron na tayong 100,000 na iuwi sa Baguio. Pwede pa natin double in flip. Sino maglalaro sa Fast Money? Ako po, at saka si Miss Ola. All in flip. Here we go. Eh, pabilis sa mag-isip sa Fast Money. Susunod na po yan sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kasama natin si Flip ng The Baguio Squad. Grabe, anong pakiramdam na nandito ka, umabot kayo sa Fast Money Round? Grabe, hindi po ka makahinga. Talagang sobra yung pressure, tsaka lahat na. Ando na. Pero you're looking great. Para talagang walang nangyari. Thank you. Parang hindi kayo bumiyahe ng ilang oras? 1 hour? 1 hour. 1 hour? Zipline. Galing zipline. Kasi nanalo na po sila ng 100. Siyempre gusto nating makapag-uwi pa sila ng doble na worth 200,000 pesos. At flip po ko dyan, meron pang 20,000 yung napiling charity ninyo. Ano ba napili? The Golden Gate. Golden Gaze, there you go. Now, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Okay. Here's a question. Okay lang na tumili habang sakay sa roller coaster. Di ba? Okay lang yan. Pero pagtatawanan ka kung ikaw ay titili habang sakay, saan? Go. Kabayo. Gaano katagal dapat matulog ang bata sa hapon? Sa hapon? 4 hours. Ang buntis ay bihirang magsuot ng blank. Underwear. Hayop na madalas nakatayo ang buntot. Aso. Bukod sa beef ingredient ng kare-kare. Puso ng saging. Let's go, Flip. Oh, okay lang tumili kapag roller coaster, pero pag ito sakay mo, medyo pagtatawanan ka, sabi mo kabayo. Nandiyan ba ang kabayo? Yes, meron naman. Gano'ng katagal dapat matulog ang bata sa hapon? Mga 4 hours. Mahaba-haba. Survey says, pwede. Ang buntis ay bihira magsuot ng underwear. Sabi ng survey, wala. Hayop na madalas nakatayo ang buntot, syempre aso. Sabi ng survey dyan ay, boom!
Bukod sa beef, ingredient na kare-kare, puso ng saging. Ang sabi ng survey natin dyan. Not bad, Flip. 71 points. Let's welcome back, Ola. Hello, how are you feeling? How are you feeling? Yes, Doing good? I'm all good, Sir Dong. Thank you so much. I like the energy. Yes! Di ba? Yan yung energy ng tagumpay. Of course! Panalo na kayo eh. Panalo na. Kung gusto nyo lang natin doblehin. 71 siya. 71, not bad, right? Not bad. Meaning you just need 129. 129 to go. Let's do this, Sir Dong. Okay? Yes. Napakasimple lang ito. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Flip. Give me 25 seconds on the clock, please. Alright. Okay lang tumili habang sakay sa roller coaster. Pero, pagtatawanan ka kung ikaw ay titili habang sakay saan. Go. Sakay sa jeep. Gaano katagal dapat matulog ang bata sa hapon? Sa hapon lang. 2 hours. Ang buntis ay bihira magsuot ng blank. Skinny jeans. Hayop na madalas nakatayo ang buntot. Baboy. Bukod sa beef, ingredient ng kare-kare. Puso ng saging. Bukod doon. Kalabasa. Let's go, Ola! 129 points ang kailangan natin. O dito muna tayo. Bukod sa beef, ingredient ng kare-kare. Ang sabi mo ay kalabasa. Bago bang ingredient ng kare-kare? Sir Dong, wala kasing kalabasa sa Baguio. So, mapasok lang the Kalabasa Awards goes to Ola. Hindi pala mo meron yan. Hindi kasi alam mo, speaking of kare-kare, gusto ko na sabihin na napakasarap magluto ng kare-kare ang aking nanay na gusto ko shout out man na nanonood sa atin ngayon. Hello? Yan, the best ang kare-kare. Hello, ma? At hindi ko alam kung may kalabasa doon sa niluluto niya. Pero malay mo, dito sa sinurvey natin meron. Survey says, wala. Ang top answer, mani. Tapos, pechay. Yan. Hayop na madalas nakatayo ang buntot, sabi mo'y baboy. Ang sabi ng survey? Uy, wala. Aso ang top answer na kuha ni Flip. Ang buntis ay bihira magsuot ng skinny jeans. Ang sabi ng survey dyan ay... Good answer! Wow, nice one. Top answer. Wow! Gaano katagal dapat matulog ang bata sa hapon? Sabi mo, 2 hours. Ang sabi ng survey? Wow! Ang top answer ay 3 hours. 3 hours. Okay lang tumili, pero pagtatawanan ka kung habang nakasakay ka sa jeep. Ang sabi ng survey, top answer. Pero sayang nabitin. Dalawang top answer, pero Ola, congratulations. Thank you so much, Sir Dong. Thank you so Nanalo much. pa rin kayo ng 100,000 pesos. Guys, Mr. J World Philippines. Thank you sa ating dalawang teams na naglalaro ngayon. I hope pa maging happy ang inyong pagbabalik sa Baguio. Good luck sa inyong LOL Comedy Club. Thank you. And of course, sa inyo, maraming salamat din. Hoping to have you back in the show again in the future. Alright guys, maraming salamat Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.